1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog. Sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fab Con. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max sa alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako believe! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Pilipinas, oras natin 12 minuto makalipas po ang 3:00 ng hapon. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service.
si May Binauhan. Sa pagtulong, DZRH yan. Sa paglilingkod, DZRH yan. Sa pag-alalay, DZRH yan. Nasa dugo na, nasa pagkatao na ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon. DZRH Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour. Magandang hapon sa lahat po natin mga ginigiliw na tagapakinig Luzon, Visayas, Mindanao. Happy Wednesday afternoon. Ika-14 na po tayo sa buwan ng Enero. It's January 14, 2026. Mga kaibigan, samahan niyo po yung lingkod May Binauhan dito pa rin po sa Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alas 3 hanggang alas 4 po tayo ng hapon. Tuloy-tuloy lamang po tayo sa ating mga public service at syempre sa ating mga partnership na nagbibigay daan upang ating maabot yung ating pong yung pangangailangan din po ng ating mga kababayan sa larangan ng serbisyo publiko. Maya-maya po standby dahil ganap na bagyo na po yung binabantayan ng Pag-asa kaninang umaga na LPA o kahapon pa yan na low pressure area na nakapasok na nga po sa Philippine Area of Responsibility at ngayon isa ng ganap na bagyo na binabantayan po sa silangan ng Mindanao. So standby lamang po tayo at bago po dyan, Flash Report! Flash Report! bigyang daan muna natin ang isang napakahalagang report. Yung kampo daw po ng negosyanteng si Enrique Razon kinasuhan si Cavite 4th District Congressman Kiko Barzaga. Alamin natin saan saan sinampa ang kaso sa pamamagitan ng report ni RH15 Giselle Ricafort. Giselle? Inasuhan ng kampo ng negosyanteng si Enrique Razon si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga dito sa Makati Prosecutor's Office. Kaugnayan mismo ng akusasyon ni Barzaga na tumanggap di umano ng suhol yung mga miyembro ng National Unity Party mula kay Razon para suportahan yung speakership ni dating House Speaker Martin Romualdez. Kasama yung kanyang mga abogado, mismong ang negosyante, yung nagain ng 2 bilang ng cyber libel laban sa bagitong mambabatas. Tinawag na defamatory ng abogado ni Razon na si Atty. Lawrence Arroyo yung paratang ni Barzaga na idinaan sa kanyang social media o online. Hindi raw nila alam kung ano yung motibo nito pero tumanggi ng magbigay ng karagdagang komento tungkol sa umano'y ipakikitang ebidensya ni Barzaga pagbalik niya sa mababang kapulungan. Pakinggan natin. Filed a complaint for cyber libel. Basis was the Facebook posts which Congressman Barzaga made on his Facebook account last January 9. What we consider to be the defamatory statements. Mula dito sa Makati Prosecutor's Office, ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report! Flash Report! Maraming salamat RH15 Giselle Ricafort. Antabayan na natin ang mga follow-up report kaugnay po ng balitang yan. Oras natin 17 minuto na po makalipas ang alas 3 ng hapon. Tuloy-tuloy po tayo dito sa ating programang Public Service Hour at syempre pa tayo po tuloy-tuloy na maghahatid sa inyo ng ating mga ganap, ng ating mga partnership at syempre pag
sasagawa ng iba't ibang mga programa at proyekto para po sa ating mga kababayan. So, balikan muna natin ang update po ng bagyong Ada sapagkat sabi nga po ng Pag-asa, ganap ng bagyo yung binabantayan nila na LPA sa may bahagi ng silangang Mindanao at ang pangalan po nito Tropical Depression Ada. So ito po ang unang bagyo, first typhoon ngayon pong year 2026. Alamin natin pinakahuling update po at ano ang forecast ng Pag-asa. Meron ba itong landfall scenario? Alamin natin mula po sa DOST Pag-asa, Sir Benny Estareja. Sir Benny, magandang hapon. Sir Benny? Tropical Depression Ada, hello? Sir Benny, go ahead. Opo. So, huling namataan po itong si Tropical Depression Ada sa layong 635 kilometers silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Taglay ang hangin na 45 kilometers per hour malapit sa gitna, may pagbugso hanggang 55 kph at kumiilos pahilagang kanluran sa bilis na 35 kilometers per hour. Base po sa pinakahuli track ng Pag-asa, kikilos ang bagyo pahilagang kanluran sa susunod po na 2 hanggang 3 araw. So ibig sabihin, tutumbukin po ng bagyo itong Eastern Visayas pagsapit po ng Friday and Saturday. Bicol region din po hanggang sa weekend, and then expect natin na kikilos pa ito pahilagang silangan. So pagsapit po ng weekend, magkakaroon ng recurving or from northwestward or papalapit sa ating kalupaan, siya ay mag-northeastward naman po or lilis ng direksyon. At nakikita natin that within 24 hours, tropical storm category po ito, lalakas pa at mananatili as a tropical storm simula po bukas hanggang sa weekend. Sa ngayon, nakataas na po ang tropical cyclone wind, signal number 1, sa 6 na lugar, kagaya po ng Northern Samar, Eastern Samar, Dinagat Island, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Sumari silang makaramdam po ng mga pagbugso ng hangin simula bukas ng gabi. Maraming lugar pa dito sa Luzon, Visayas and Mindanao magkakaroon ng mga wind signal or babala sa hangin hanggang wind signal number 2 po yan, knowing na ito ay magiging isang tropical storm. Pagdating naman sa mga pag-ulan, within 24 hours, may effect na itong si Bagyong Ada dito po sa Eastern Samar, Dinagat Island, Surigao del Norte and Surigao del Sur. Ito pa rin yung mga lugar na pinakamalapit po doon sa bagyo. At habang lumalapit po ang Bagyong Ada, we're expecting din po na bukas at saka po sa Friday hanggang Saturday na po yan, yung generally mga lugar na uulanin na ito pa rin talagang Caraga Region, Eastern Visayas, Bicol Region, at yung mga nearby areas, possible naman yung mga kalat-kalat na ulan, kagaya dito sa may Quezon, sa may Romblon, Marinduque, Central Visayas, Northern Negros Island, Northern Mindanao, and then yung Davao Oriental. Yan muna, latest mo lang. Sir Benny? Yes po. Oo, ibig sabihin, possible na siya po'y lumakas at maging tropical storm category. And then yung possibility na landfall scenario, meron din po, Opo, dahil moving in the direction ng Eastern Visayas at saka po Bicol, yung mga pinakang labas dun sa Karagatang Pasipiko, itong Northern Samar, Eastern Samar, Catanduanes, yan yung mga possible po na mga landfall provinces natin. What about yung sitwasyon po ng pag-alburuto ng Bulkang Mayon sa Legazpi City, Albay? Possible ba na maapektuhan ito? At alam naman natin pagka-ulan, pag umulan dun sa area. Sa Albay naman po, uulanin sila pagsapit po ng Friday and Saturday. Diyan na yung time kung saan papalapit doon sa may Albay yung Bagyong Ada. Kaya paminsan-minsan malalakas po talaga yung mga pag-ulan. And as a result, nagkakaroon ng mataas na risk ng pagbaha. Kung dyan sa mga bulubunduking lugar, sa paligid po ng Mayon, nandyan yung possibilities of landslides at saka po, yung mudslides at saka po hard flow. Wow. So, siguro dapat ngayon pa lang ay na yung kaukulang mga koordinasyon ay sinasagawa na pala doon sa ating mga kababayan na malapit sa Bulkang Mayon. Dapat po, habang may time pa. Oo, kasi yung bang ulan nito, yung possibility ba, like yesterday sa inyong forecast, yung possibility ng maging severe tropical storm, nandun po tama? Severe? Hindi siya ni-rule out, pero yung latest forecast po natin is tropical storm, which is hanggang 75 kph. 75 kph. Ayan. At syempre yung Bicol region nga, isa sa mga talaga makararanas na epekto nito. Ayan. Okay. So if you have message po dun sa ating mga kababayan, sabi nga natin, hindi natin inaalis lagi yung, yung possibility ng mudslide or lahar flow
or lava flow, no, doon po sa Bulkang Mayon. Baka meron kayong paalala sa ating mga kababayan doon at lalong-lalo na rin, of course, sa ating mga otoridad, Sir Benny. Yes po, we understand at I believe aware naman po yung ating mga kababayan na tuwing Enero hindi po tayo bagyuhan talaga. Kumbaga, hindi every year nagkakaroon tayo ng bagyo tuwing January. So wag sana silang maging complacent or ay pagsawalang bahala itong si Bagyong Ada dahil approaching po siya dun sa kanilang lugar. Dito sa may Samar Islands, actually buong Eastern Visayas, and then sa may Bicol, lalo na sa may Albay kung saan meron ng nag-aalborot ang bulkan. So pinaghahanda po namin sila sa mga magiging pag-ulan na siya nagdudulot po ng mga landslides at saka po pagbaha, even yung pag-apaw ng mga kailugan. Okay, maraming salamat, Sir Benny. Salamat po. Maraming salamat mga kaibigan, Sir Benny Estareja mula po sa DOST Pag-asa. So yan mga kaibigan ha, so yung Bagyong Ada, yung lahat ng possibility, yung landfall, and then yung pagiging paglakas niya from tropical depression to tropical storm category. At sabi nga natin, isa sa mga maapektuhan ng Bicol region. So dun kaya tinatanong natin si Sir Benny, anong baka may mga paalala sa ating mga kababayan. Of course, sa ating mga otoridad, sa bagay, by this time, alam na nila yan. So yung mga susunod na hakbang para po sa ating mga kababayan na malapit po sa nag-aalborotong Bulkang Mayon dyan po sa Legazpi City, Albay. So siguro by this time handa-handa na. Kasi iba pagka mamaya ay malalakas nga yung ulan na dala po nitong bagyo, dahil lalong-lalo na pagka meron pong possibility yung landfall scenario. Pero ang landfall naman yan sa bagay Eastern Visayas. Sabi nila ay Friday night or Saturday ng umaga. So malalaman po natin yan. So ingat-ingat po sa lahat po ng ating mga kababayan. Naku, lalong-lalo na huwag pasaway yung mga makararanas po ng mga pag-ulan, particular po, again, ulitin natin, sa mga lugar na apektado din po ng pag-alboruto ng Bulkang Mayon. Kasi kanina ay itong si Albay Governor Noel Rosal, sabi niya magsasagawa po ng mga preemptive evacuation, lalong-lalo na po doon sa mga low-lying and flood-prone areas, ang pamahalaang panlalawigan po ng Albay, dahil nga po dito sa ito na yon yung inaasahang hagupit ng Bagyong Ada. So ito na po yung sagot doon po sa ating tanong kanina. And then sabi po ni Governor Rosal, isasagawa po yung paglilikas sa mga residente. So siguro by kailan. So panandalian lang ito bilang pag-iingat daw po sa pananalasa o inaasahang pananalasa ng Bagyong Ada. Bukod po dun sa mga nasa iba, nasa mga evacuation center na, dahil nga po dito sa pagtaas din ng alert level ng Bulkang Mayon. So yung kahandaan ng mga otoridad, sabi po ni Governor Rosal, nandyan na, in place na yung mga isinagawang paghahanda sa pinangangambahan nga pong lahar flow. Pero syempre, kailangan po dito ang tulong ng bawat isa, lalong-lalo na yung mga apektado sa pag-alboruto ng Bulkang Mayon. So wag na po kayong magdalawang isip kung kayo po ay pinalilikas mula sa inyong mga lugar, dahil yan po ay nakakabahala. Anyway, so ingat-ingat po tayo, sunod lang sa ating mga otoridad. Tapos maalala natin na parte din ng Visayas yung pong pananalasa ng Bagyong Ada. Ang Cebu City po ay alam natin, nagdeklara na po sila ng araw ng pagluluksa sa darating po na Friday, January 16, para po dun sa mga biktima ng paghuhupo ng kanilang landfill, yung kanilang basurahan dyan sa Barangay Binaliw. So yung deklarasyon po ng state of calamity ay ginawa po para po dun sa nangyari nga pong trahedya, dahil yung pinakahuling tala po na ating nalaman mula dun sa mga report, meron na pong 18 yung confirm ba? Tama, yung mga nasawi, at meron pa rin pong ibang nawawala dun po sa landslide na nangyari dyan po sa Binaliw landfill. So kung maulan by the time, ingat-ingat, lalong-lalo na rin yung ating retrieval operation, di ba?
O yung mga nagsasagawa pa ng paghahanap doon po sa mga natabunan nating kababayan. Oo, so doon po sa kanilang tinatawag na state of calamity earlier na na-declare, meron naman silang idineklarang araw po ng pagluluksa. So ang gagawin po dyan, may misa po na gagawin para po sa ating mga kababayan na naapektuhan po niyan, ano? Lalong-lalo na dun sa bawat pamilya. Isang misa yung gagawin sa gym ng barangay, ayan, bilang bahagi po ng day of mourning, no? Araw ng pagluluksa, at yan po ay sa araw ng Biyernes. So, ongoing. So, hopefully, rescue and retrieval operations magkasabay pa rin sa lugar po na pinangyarihan po ng trahedya. So, yan po. Ingat-ingat dahil yung panahon na naman natin ay maulan. So, yan po ay ating pong tawag nito. Bigyang pansin, lalong-lalo na yung ating pong mga kababayan. Mga kaibigan, oras natin, 28 minuto na po makalipas ang 3:00 ng hapon. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako! Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. O baka naman, dumadaing na naman kayo ng masakit-sakit ang inyong mga kasukasuan. Lalo na sa panahon ngayon na papasok na ang taglamig. Yung iba po sa inyo ay naninigas. Ang inyong mga tuhod, ang inyong mga siko, pati na rin ang inyong mga daliri. Yung iba, nahihirapang tumayo galing sa pag-upo dahil sumasakit ang kanilang balakang. Alam po ninyo, ang inflammation, ang ugat ng mga kirot na ito. And of course, bilang doktor, marami sa inyo ang nakarinig na ng resetang anti-inflammatory medicine. But wait, there's more. Hindi naman pwede na puro tayo pain reliever na lamang dahil alam natin na ang matagal at mahabang pag-inom ng mga synthetic na pain relievers ay maaaring makasira sa ating mga organs. Dito pumapasok ang pag-inom ng mga natural supplements, lalo na ang nagtataglay ng alpha, beta at gamma nutrients. Mayroon po itong natural anti-inflammatory property na hindi nalalayo doon sa mga cyclooxygenase inhibitor. Ibig sabihin, binabawasan po nito ang nararamdaman nating kirot in a natural way without the side effects. Hanapin po ninyo sa merkado. MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan. Take it. It is safe and all natural. Baka hindi po ninyo alam na ang matagalang pag-inom ng mga pain relievers ay hindi lamang nagiging dahilan ng pangangasim ng sikmura, bagkus maaari pa itong makasira ng ating kidneys, maging ng ating atay dahil doon po sila dumaraan for metabolism and processing. Kaya the less pain relievers that we are taking, the better for our body. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms.
Amoy kalat, amoy good vibes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali, sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Morocco as a team, it's all about culture. Toughness is a good way to describe Morocco because, you know, we're not one of the most talented teams, but we're able to come together and make it work. Our team is not the most talented, but the grit and the grind and the heart and the hustle that we give every single game, that makes us a competitive and a professional team. Hi, kami ang Meralco Bolts at panoorin niyo ang aming episode sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay atletang Pilipino! Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Abangan this Saturday.
Hi, we're Shamrock, and you are watching Scene Zone. Ang bookingan. Sino naman ang may baong maintenance? Ay, tulad po ng Sir Bradley. Sa gout. Ayun. At pangharana ng Alipin Hitmakers. Ako'y alipin mo kahit hindi batid. At aaminin ko minsan ako'y manhid. Mapapanood alas 12 ng tanghali dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. Oras natin, 39 na minuto na po makalipas ang alas 3 ng hapon. At sa bahaging ito ating programa, bigyang daan po natin at ito'y napakahalaga, lalong-lalo na po sa ating mga kababayang wala pang trabaho. Ito po ang opportunity dahil lang ating ang DZRH Operation Tulong in partnership po tayo sa iba't ibang mga Rotary Clubs at sama-sama sa Rotary International District 3830, meron po silang malaking job fair, So salubong para sa year 2026, napag-usapan na po natin ito last year. Yan yung mga last quarter with other clubs, of course, with Sir Arfel Joseph Austria ng Rotary Club of Muntinlupa Central. But this time, makakausap po natin ang chairperson ng Community Service ng Rotary International District 3830 at ang tawag nito, tama ba? Founder ba? Ang charter pala, President, tama ba? Ma'am Lucille Lopez ng Rotary Club of Makati F. Sobel. Ayan, bigla kong naalala ang Makati F. Sobel dahil lagi-lagi din makaka-partner ang Operation Tulong. Welcome po and Happy New Year, Ma'am Lucille. Welcome back. Yes, Happy New Year. Happy New Year. Ayan, ako nag-e-echo yung iyong audio, Ma'am Lucille. Ayan, sige po. Paano kaya gagawin ko? Hindi ako marunong. Ayan po. Ayan, okay na. Medyo. Yan na? Ayan, okay. na. Ma'am Lucille, and of course, sabi nga natin, salubong nyo to. At I think, for RI District 3830, napakalaking programa nito with other clubs, of course. Kayo bilang Community Service Chairperson ng District 3830, kumusta po yung inyong paghahanda para po sa Job Fair 2026? Yes. Eto na, sa January 23, 8 a.m. to 4 p.m. inianyayaan po natin ang ating mga kababayan, lahat ng mga naghahanap ng trabaho. Punta po tayo sa Ayala Mall, South Park, Muntinlupa City. Yan. Ito po ay in cooperation with LGU, ang peso ng Muntinlupa, at ang iba't ibang mga Rotary clubs. Nagsama-sama po rito para ibigay sa inyo itong napakalaking project, ang aming Mega Job Fair for 2026. Ayan. Pag sinabing Mega Job Fair, malaki talaga yan, Ma'am Lucille. And looking back, parang how many years ago na yung ating unang job fair din po dyan sa area? 3 years ago ba yan, Ma'am Lucille? Oo, 3
3 years ago. Nag-umpisa to. Nag-start. Pero actually, meron pa. Noong 2019, meron na rin kami. Ako yung champion president. Ikaw ang champion meron president. Na yan. Yes, of course. Same. Alam mo naman si classmate, past president Arfel. Ang club nila, ang lead club. At syempre kasama ang Infinity. Kasama rin ang Infinity 8. Of course, kayo naman sa Makati F. Sobel. But anyway, so Ma'am Lucille, para po dun sa ang laking ang laking project for District 3830, para po muna doon sa mga nanonood sa atin na gusto pong pumunta sa job fair, ayan, ano ba yung aasahan nila na pwede nilang applyan ng mga job opportunities para po sa kanila? Tell us about yung lahat ng i-offer po. Yeah. Iba't ibang mga companies. Actually, on record yata is about 80, kung ako nagkakamali nasa 83 companies will be joining this mega job fair. And iba-ibang companies Kaando na rin din po ang SSS, ang Pag-ibig, ang PhilHealth para sa mga nangangailangan ng ganung servisyo. Ng requirements. Sinama na rin po sila. Yeah, para sa kanilang mga requirements. Po, para on-spot hiring pwede On the spot hiring. Ayun. Yeah, on the spot. Oo, pero syempre madalas dito ang i-offer po ng mga trabaho, lalong-lalo na meron ba, again, itatanong ulit ito, yung bang mga senior high graduates ay may opportunity na makapag-apply po ba? Yes, mayroong opportunity na ma-hire sila. Kasi yung mga companies under ng ibang team, no? Sila Arfel ang in charge nito. Yes po. Sa yung mga companies. Pero ibang companies alam ko, iba-iba. Basta ang dami, lahat ng services na kailangan nandito. Yes, tama ka dyan, Ma'am Lucille, no? Dahil sabi nga natin, napakahalaga, lalong-lalo na bungad po ng 2026, trabaho agad, ano? Yung pwede nating i-offer, lalong-lalo na dun sa mga wala pang trabaho, sa mga first time na mag-a-apply ng trabaho, sa mga newly graduates. So, nandyan po yung kanilang opportunity. Yes. Ayun. So ano po ang kanilang gagawin? Meron po bang pre-registration para po sa ating mga aplikante? Wala, punta lang sila doon sa Ayala Mall, South Park, Muntinlupa. And a-assist na sila ng iba't ibang grupo sa registration. Doon na. Punta lang sila, walk-in, pwede. Wala namang pre-registration. Tapos, syempre, dala na rin sila ng mga mga kailangan. Halimbawa, kompleto naman na sila. Alam na nila yung mga requirements, di ba, Ma'am Lucille? At kung wala pa, meron doon. Parang one-stop shop yan, no? Yes. It's a one-stop shop. Ayun, one-stop shop. At syempre, para po doon sa... kasi syempre magtatanong yan yung mga newly graduates, ano? Marami tayong mga newly graduates right now. Doon po sa more than 80 companies, ano pong mga company ito? Meron bang for OFW sa mga gustong mag-abroad? Meron kayang opportunity, Ma'am Lucille, doon sa listahan po ninyo? Sa OFW, iba po yan. Hindi, wala yata for so, OFW. local tayo, no? For ano lang? For local lang. Local, ayun. Tapos, kung halimbawa ay, sabi nyo nga kanina, on the spot hiring, dun sa mga mag-a-apply at ma-hire na on the spot, I think, better, dalhin na rin nila yung kanilang mga requirements, ano? Para dun sa on the spot hiring, malay nila. Yes. At yung wala pa, andun nga yung SSS, andun din ang Pag-ibig, andun din ang PhilHealth. Kuha na sila doon. Ayun. Kasi marami naman tutulong. Napakaraming mga presidente ng Clausa darating doon, di po ba? From District 3830. Yes. Magkasama. Ang laki niyan. Ang laki ng lugar na yan. Sa dati pong venue yan, ano, Ma'am Lucille? Opo. Ayala Mall, South Park. Yeah, Ayan. South Park. Ayala Mall, South Park. Okay. So doon sa mga mag-a-apply, hindi lang po yan pang Muntinlupa, but of course, para po sa iba-ibang lugar. Yes. Ayun. Okay. Doon sa mga, again, ulitin natin, doon sa mga naghahanap po ng trabaho, no, punta po kayo, walk-in. Okay po, ang walk-in. And then, doon po sa mga
ready na talaga, ready nang mag-apply. Sabi nga natin, Ma'am Lucille, dalhin nyo na lahat ng requirements. Baka kasi mapabilang sila dun sa on-the-spot hiring. Marami, di po ba parang last years, parang merong mga na-hire din on the spot talaga na after interview? Last year, 1,000 ang dumating at 500 ang on-spot hiring. Wow! Kalahati! Galing, ano? Yeah, kaya nga tuwa-tuwa kami. Dapat pala pag may mga mega job fair na ganyan, dapat pala on the spot alam na ng mga Kesa yung pag nag-apply ka, sasabihin sa'yo, tawagan ka na lang namin. Parang alam mo na yung sagot. Yes. Sige po, baka meron kayong mga reminders dun sa ating mga job seeker. Ayan, at anong pwede nilang i-prepare at of course, anong oras sila dapat naririyan. Definitely, mahaba pila niyan. Go ahead, Ma'am Lucille. Yes. Sa January 23, 8 a.m. to 4 p.m., iniimbita po namin kayo. Punta na po yung mga naghahanap ng trabaho at gusto maghanap pa ng ibang services or companies. Punta po tayo dito at marami pong tayong matutulungan dito. Maraming tutulong sa atin. Yung po. Yeah. So, sa ngalan po ng lahat ng mga tumutulong, lahat ng mga LGUs ng Muntinlupa, Muntinlupa City, lahat ng mga Rotary Clubs na nagjo-join dito sa project na to, at iba't ibang mga companies na pupunta po, mga more than 80 ang nandun. Maraming salamat po sa ngalan po lahat ng District 3830 at mga presidente ng mga lead club, si yung club ni PP Joseph Arfel, ang Muntinlupa Central, ang Makati F. Subel at ang Makati Gems. So, yun. So, Siyempre si PP, baka nanonood at nakikinig si PP Arfel Joseph Austria. PP Arfel, baka isa ka sa mga employer. Meron ba? Isa ka sa mga maghahanap at magpapa-apply, di ba? Ang kanyang trucking business. But anyway, sa inyo po, sa Makati F. Subel, kumusta? Kasi alam ko napaka-busy. Unang-una pala, Ma'am Lucille, thank you so much sa suporta sa mobility project ng inyong Rotary Club of Makati F. Subel. Of course, sa panguna ng inyong president ngayon, Sir Emil Orencia, na talaga namang very supportive and active, lalong-lalo na sa ating mga PWDs na magkaroon po ng wheelchair. Napakagandang wheelchair. Yeah. Yes po. Tuloy-tuloy po. Actually, nandun sila. Alam ko nasa La Union o nasa Pangasinan sila. Kaya nagbibigay din po sila ngayon ng provisioning ng wheelchair. Provisioning, yes. Kaya din sila nasama. Opo. Kaya yes, go ahead po. Go ahead, Ma'am Lucille. Yes. Invite ko rin sila pero hindi pa ngayon, para inaayos pa lang namin yung mga hearing aids. This will be on February. Latter part of February. Ayun. Baka pwede kami Pabalik kami rito para i-announce. Sige po. May registration dito para sa hearing. Meron po kaming mga i-refer sa inyo, ha, Ma'am Lucille? Mga kababayan nating nangangailangan po ng support ng hearing aid. Meron po tayong mga lumapit and hopefully ay makasama po sa inyo pong mga beneficiary from of course Rotary Club of Makati F. Subel. Any other announcement para po sa inyong mga projects for Makati F. Subel, RC Makati F. Subel, Ma'am Lucille? Magpapasalamat din ako sa mga teachers ng Makati F. Benitez Elementary School na tumutulong sa amin sa aming reading program sa pagbasa may pag-asa. Ito po ay ginaganap namin sa Manila South Cemetery dito sa Makati. Maraming salamat po kay Principal Paulo at saka sila teachers MJ at si Teacher Richel. Ayan, okay. Apo. Maraming salamat, Ma'am Lucille. Thank you very much. Yes, thank you. Thank you. Maraming salamat.
Ayan mga kaibigan, ang chairperson po ng Community Service, Rotary International District 3830, and of course ang charter president ng Rotary Club of Makati F. Sobel, na ngayon ang presidente po ay ang napakasipag na si Sir Emil Orencia, no? So marami po tayong mga referral, lalong-lalo na po mula sa hanay ng mga PWDs, mga person with disabilities, ang nagkakaroon po ng pagkakataon na maka-avail ng kanila pong massive actually yung kanyang program at projects. Of course, from our partner din, from Sir Emil himself mula sa The Latter-day Saints, na talaga naman pong katuwang natin sa pagtugon doon po sa ating mga PWDs. Mga kaibigan, oras natin 52 minuto na po makalipas ang alas 3 ng hapon. RH number 1. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo. Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinahuhan sa DZRH Operation Tulong. Oras natin, meron na lamang tayong 5 minuto, alas 4 na po ng hapon. Sabi ng Sir Arfel Joseph Austria ng RC Muntinlupa Central. Ayan, sabi ng Sir Joseph, yes, need ko ng 30 drivers. Ayun, so punta po kayo doon po sa Mega Job Fair na ating pong ina-announce kanina pa at apply po kayo, no? So 30 drivers, wow. Galing-galing. Anyway, so doon po sa mga kababayan naman natin, at lalong-lalo na yung mga malalapit po sa Metro Manila na atin pong nakakasama kapag meron po tayong alaga at tulong Tomasino, eto na po yun, So, tuloy-tuloy po ang pagbibigay po natin, ang pagbibigay ng tulong at serbisyong medikal, pankalusugan para po sa inyo. So kasama pa rin po again ang DZRH Operation Tulong. Isasagawa po natin muli sa ika-4 na taon. Pang-4 na taon, gano'n na pala kabilis. Ang Alaga at Tulong Tomasino Medical, Surgical and Dental Mission, hatid po sa atin ng University of Santo Tomas Hospital. So yan po
So huwag kayong mag-alala, di po kayo magugutom sapagkat ang napakasarap na lugaw ng DZRH Operation Tulong, ang ating palugaw team, get ready dahil maglilingkod po sa inyo. No? So gaganapin na po yan next week starting Thursday po. Thursday, Friday, Saturday, that is January 22, 23, 24, no? So yan po yung date. So hatid po niyan ang libreng konsultasyon, of course, para sa ating pong mga granny, sa ating mga lolo't lola, sa mga nanay, tatay, ate, kuya, yan. At meron pong libreng mga gamot para po dun sa mga may sakit nating magpapacheck up. So libreng check up, libreng gamot, at para po dun sa mga bata, sa mga chikiting, no? Meron po tayong mga pediatrician, dadalhin po ninyo sila araw po ng Sabado para wala po silang pasok. So January 24 po yan, araw ng Sabado para sa mga kids, sa mga bata. So yan po ay para po sa mga anak ninyo. So marami po dyan mga pediatrician. So mantalhin po ninyo ang pagkakataon dahil magkakaroon din po ng libreng surgical mission at sila po ang nag-identify, no? Sabi po ng kanilang medical director, si Dr. Charito Malong Consolacion, yan, merong mga nakaraan, mga libreng surgical mission na kanila pong ginawa. Even yung may mga bingot, meron din po yan. But this time, para po dun sa dental, meron din po. So dun po sa mga walk-in, punta po kayo ng maaga. Actually, every year halos nag-i-start yan bago mag 8 o'clock ng umaga. So maaga din po tayo na naroroon para po sa mga maagang dumarating galing po sa iba't ibang probinsya. So again, ulitin natin, magbibigay po sila ng mga libreng gamot, libreng konsultasyon. Sabi po ni Director Consolacion, Director Charito Malong Consolacion, parang dun sa may mga gamot na iniinom parang a month, no? Yung supply. So this time, level up sila. Bibigay sila ng mga libreng gamot. Yun. Wow, good news po yun. Again, uulitin natin, yan po ay hatid ng University of Santo Tomas Hospital. Kaagapay natin sa kanila pong Alaga at Tulong Tomasino version 4.0 Medical, Surgical and Dental Mission. So ito po i-announce natin every now and then dahil dun po sa mga gusto po mag-pre-register, pwede po kayong tumawag sa cellphone number 0917-834-2846, no? Para po kay Dr. Ramon Casipit. So yan po yung contact number. Okay po? So talaga naman, para po sa inyo yan, lalong-lalo na yung mga tumatangkilik po dyan, meron na rin tayong mga natulungan galing po sa mga probinsya. Mga karatig, probinsya ng Metro Manila na meron po dyan, mga nanggagaling, Cavite, Laguna, Batangas, Pampanga, Rizal, diba? So yan po, mga lugar na pinanggagalingan ng karamihan po sa mga nagpapagamot. And then meron po tayo ditong mahalagang panawagan, rutang Pasay, Maynila, ang biyahe kahapon, January 12, no, ni Tatay Rutito, Tito Pueyo. Dahil daw po sa dami ng pasahero, hindi niya napansin at natingnan yung mga gamit na nakalagay sa kanyang sasakyan. No po, ano ba to? Taxi? Kinaumagahan, nung tignan daw po ni Tatay Tito yung kanyang compartment, doon niya nakita yung bag na pagmamay-ari daw po ni Darwin Abila, Tubong Libon Albay. Baka nakikinig ka, Kuya Darwin Abila from Libon Albay, malakas tayo dyan. Ayan, doon po sa nakakakilala at may impormasyon po kay Darwin. Ano ba to? Darwin o Arwin? Kasi doon sa pangalawa, Arwin yung nakalagay. Darwin, tama, Darwin Abila. Mangyari po lamang na makipag-ugnayan dito po sa DZRH para makuha po ninyo yung inyo pong nawawalang gamit. At syempre, pasalamatan natin yung ating taxi amazing driver, sabi ni Aiza. Taxi amazing driver na si Tatay Rutito, Tito Pueyo, na ipinagkatiwala po sa amin yung pong mga gamit na kanya pong dinala dito at naiwan. Ayan po, nakita niyo po yung bag. Kaya baka nakikinig ka, Kuya Darwin. Wala bang contact number doon? Baka meron kayong mahanap na contact number para kay Kuya Darwin Abila. Yan, Darwin Abila. Punta ka dito sa DZRH. Ay nako, talaga naman ang bilis ng oras. Wala na tayong oras. Yan, isang kembot lang. 4:00 na tayo. Mga kaibigan, sa pangalan po ng buong pwersa ng DZRH News Center, DZRH Operation Tulong, maraming salamat, Aiza Gabriel. At lagi nating kaagapay si Jeric.
Ano ang apelyido ulit ni Jeric? Di ko makabisado yung apelyido mo, Jeric. Sasil? Tama ba? Sasil. Wow. Oh, memorize ko naman pala. Sasil. Ating bagong kasama sa News Center. Maraming salamat din kay Jeric. Another Jeric Barreto sa technical. RHTV, salamat po. Ayan, muli po. Sino nagbe-birthday? Happy birthday muna ulit. Kanino? Kay Queenie? Senon? Sino pa? Ha? Sino pa? Matagal kay Queenie eh. Sino pa nag-celebrate? May nagpabati kanina. Lagi na natin nabati. Ayan. Anyway, maraming salamat. Ako naman may binauhan una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod na po, Mayor Lakayde Magkalmat Bisaya Petro Corpus sa programang DZRH Break Time. Oras natin 1 minuto na po makalipas ang 4:00 ng hapon. This time check is brought to you by ACS.